Nagpadala na ng invitation, ano ang dahilan bakit binawi? Walang pagpapaliwanag po at syempre maraming haka-haka na posible ay may pressure sa mga senador, lalo na po sa Senate Blue Ribbon Committee at mga bumubuo nito. Bibigyan po natin ng punto de vista at pagpapahayag itong biglaang pagbawi ng invitation ng Senate Blue Ribbon Committee na leadership sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano, di umano ayon kay Attorney Levy Baligod, ang tumatayong legal counsel o abogado ng mga 18 former soldiers, na karamihan ay mga former Marines na naging security personnel ni Ginoong Saldico. Nauna po silang nabigyan ng invitation kahapon. I think, nung Friday, na sila, kahapon pala, tama, I'm sorry. Kahapon, Lunes, I'm confused of the days, ay iniimbitahan po ang 18 former soldiers na ito, na tinaguri ang the Brave 18 or the new whistleblowers. Kasama po si Attorney Levy Baligod para mag-testify doon sa pagsisimula muli ng pagbubukas ng karagdagang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, nung hapon na or late in the afternoon, according to Attorney Levy Baligod, ay binawi ang naturang investigasyon or imbitasyon. Di nakakapagtaka po ito sapagkat nagpadala na ng invitation, ano ang dahilan bakit binawi? Walang pagpapaliwanag po at syempre maraming haka-haka na posible ay may pressure sa mga senador, lalo na po sa Senate Blue Ribbon Committee at mga bumubuo nito. Pangalawa ay baka may paghahanda na mas lalo pang mapagandaan ang pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee. Lalo na ngayon na minus Jinggoy Estrada and minus Senator Bato de la Rosa, 11 na lamang po ang natitira na mga majority senators. And when the plenary will be voted, or when there is a voting rather, in the plenary, deadlock po ito. 11-11. So, walang mangyayaring mga desisyon, magkakaroon po ng stalemate o kung sa larong dama, nababoy ang Senado. Nababoy nga dahil binababoy nga nila Marcos at nila Romualdez, nila Boying Rimulya at ng mga alipores ng sindikato ni Marcos. So sa larong dama, kung wala ka ng galaw at hindi ka na makakagalaw, pareho din sa kabila sa kalaban mo, nababoy ang laro. Nababoy ang Senado at binababoy talaga ang Senado. Literally. So ito ngayon ang problema. Magtutuloy pa ba ang Senate Blue Ribbon Committee investigation na nakatakda sa June 4? June 4 I think is June 3 ba or June 4? Ang pagkakaalam ko, una ay June 3, Wednesday, bukas. Pero sabi nila sa June 4, Webes. Titingnan po natin kung saan ito patutungo. We can only speculate, but we cannot have yet a conclusive explanation unless magpapaliwanag sa araw na ito sila Senator Pia Cayetano. Ayan, bilang siya ang nakatalaga na pinuno o chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon. Mga kababayan, malinaw at ito po ang nakakabahala. Bagamat hindi nagdideklara ng martial law openly, si Marcos Jr., ang mga hakbang kapareho po sa panahon ng martial law, kagaya sa ginawa ng tatay niya, na kinakapon at ultimately hindi lamang kinapon, kundi pinasarado ng lubusan ang Kongreso, ang House of Representatives at ang Senate, ay mukhang ito na nga ang ginagawa ni Marcos. May variation lang. Ang isa, ang House of Representatives, pinugaran ng kanilang mga alipores na mga buaya at magnanakaw na mga politiko na kontrolado nilang magpinsan, at ng kanilang shadow o anino
na puppet nila na si Boji D. So wala silang problema dyan. They have 257 or 260 na mga kongresista, more than enough para i-control ang House of Representatives. Isa sa bahagi ng ating Kongreso. Sa Senado, may problema sila ngayon, bagamat wala doon si Senator Bato de la Rosa physically, at wala din si Senator Jinggoy Estrada, ay majority pa rin po ang pamunuan dahil nakuha na nila Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Pero ang plenary voting, ang numero patas, 11 ang unsihan ng mga senador, 11 ang ganun din po 11 ang doon sa majority senators. So kapag nagbotohan sa motion, resolution o mga desisyon na pinag-uusapan sa plenaryo, magkakaroon po ng deadlock o stalemate dahil parehong 11-11 yan, mga kababayan. Gani, mga kababayan, ito po ay isang malinaw na pananabotahe sa kalagayan ng demokrasya ng ating bayan. Nakakalungkot at sobrang nakakabahala na ganito ang sitwasyon ng ating demokrasya. Walang deklarasyon ng martial law, pero ang mga instrumento ng mga martial law ay ginagamit ni Marcos. Ang isang instrumento niya sa martial law na ngayon ay nang aabuso sa poder at kapangyarihan ng isang tinatawag na constitutional body, which is the Ombudsman. Yan po ay ginagamit ngayon, no? Para supilin at paluhurin ang majority members of the senators upang madidiktahan niya ang Senado. Ang kanilang ikinababahala dyan, bakit pinapatay nila ang demokrasya sa pamamagitan po ng pagpatay sa Senado ng mga mayoriya na senador para ang mananatili na lamang ay ang mga sunod-sunuran at nakatali sa ilong na mga unsihan senators nila. Ginagamit nila ang batas. Kunwari, nagsasampa ng kaso at nagpapalabas ng warrant of arrest. Alam natin na kung mayroong dapat sinampahan ng kaso at naisyuhan ng warrant of arrest, una sa lahat, si Marcos at si Romualdez, sapagkat sila naman talaga ang mga mastermind. Subalit dahil asong ulol nila at tuta si Remulla, si Boying Remulla, walang nangyayari. Instead, nagagamit pa nila ang kapangyarihan ni Remulla para magsagawa ng katarantaduhan at kabulastugan sa pagbulabog ng ating mga democratic institutions, kagaya ng ginawa nito na mabilisan pa sa superkidlat na nangyari na pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. At sa loob lamang ng 5 araw, napaaresto na si Senator Jinggoy Estrada. Super bilis sa kidlat, no? Itong katarantaduhan at kaabusuhan na ginawa nila Marcos at nila Remulla gamit ang opisina ng Ombudsman. Ganon din po ang pananakot na sinasabi niya na kapag hindi pa lumuhod itong majority senators, tatanggalin din nila si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero, mga kababayan. So, kung matutuloy yan at kaya nilang gawin talaga dahil nga abusado at kasabwat na nila halos lahat ng instrumento ng Estado, ang maiiwan na lang, mag-2 ka pa sa 11, siyam. Minus Joel Villanueva, minus Chis Escudero, minus Bato de la Rosa, minus Jinggoy Estrada, siyam na lang po ang aktwal na bumubuo sa dating majority senators. So sa botohan sa plenary, talo sila. Pero hindi makukuha ang quorum kapag hindi mag-attend. Ang siyam na ito, walang mangyayari sa Senado. Magkakaroon po ng deadlock at magkakaroon po ng standstill ang Senado, sapagkat if there are 24 senators, the quorum should be 13.
So kung 11 lang ang unsihan senators at siyam lang ang matitira naman sa kabila at hindi ito mag-attend ng sesyon, there will be no session to happen. Yan po ang tinitingnan natin kung may epekto ba ito sa pag-atras o pag-withdraw ng invitation to appear and testify before the Senate Blue Ribbon Committee na nangyari nga na binawi ang imbitasyon para sa 18 former soldiers na ito na nag-deliver ng mga malimaleta at ng mga tuni-tuniladang pera, hindi lamang kay Marcos, hindi lamang kay Romualdez, kundi sa iba't ibang mga political personalities at iilan pang mga public officials. Yan ngayon po ang tinatanong ng mga mamamayan. Dahilan ba ito na 11-11 may deadlock sa numero sa Senado ay nag-recalibrate muna kung itutuloy pa ang pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation given that there is no plenary majority number right now sa bahagi ng new majority block na pinamumunuan nila Senator Alan Peter Cayetano. Wala po tayong problema sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi po nila mapapatanggal nila Marcos at nila Romualdez, nila Rimulya si Sara Duterte. Because what is needed as mandated by the Constitution, 16 votes of the senators to convict Sara Duterte on the basis of the allegations submitted in the articles of impeachment na siyang lilitisin sa impeachment court trial. They are only having right now 11 senators sa unsihan. So 5 ang kulang. Okay? Hindi na nila mapapakonvict. Pero sa plenary voting, kailangan po 12 or 13 ang boto ng new senatorial majority block para mangibabaw sila sa plenary voting. Pag sinabing plenary voting, sa mga resolusyon, sa mga investigasyon, sa mga motion, kailangan may 12 or 13 ang bilang ng majority para sila ang mangibabaw sa plenary voting. Right now, deadlock. 11 po ang majority block, 11 din po ang unsihan senators. Kaya, siguro, bigyan natin ng benefit of the doubt. Nagre-recalibrate, nag-uusap muna ang grupo ng remaining 11 majority block senators kung itutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ano po ang mga legal implications nito sakaling harangin at magmosyon itong 11 na unsihan na senador ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa pananabutahe sa loob ng Senado.